wala English. Tapos good. But I rarely heard. Ay, mali. I rarely hear. Ano ba? Huwag kang maniwala kapag sinabi nilang no spicy. Kasi excuse me. So, hello mga ambience. It's another day for us. So, after I went home kahapon from Icon Siam, wala na. Nakatulog na ako until siguro na gising ako mga around 2 a.m. And then, nag-scroll lang ako sa phone. Mga by 4, nakatulog na ako ulit. And yes, we are working currently. Earlier, I went out para bumili ng snacks ko. Supposedly, this is a breakfast, pero pa-lunch time na. Pero, kakainin ko pa rin. And buti na lang may malapit na 7-Eleven here. So, what I got is ito, ham and egg na sandwich. And kunwari healthy. Ayan. Coco Max na coconut water. Ayan. So, yun yung magiging breakfast. Late breakfast na. Hindi ko siya masasabing brunch kasi later on, kakain pa ako ng lunch talaga. Pero ayun, pang fill in lang sa tiyan. Pero, yes, this is a normal working day sa atin. And let's just see ano pang pwede nating activities later after we timed out from our work. So come and join me for a day in my life as a worker working somewhere. Puans, my ambience. It's currently 1:50 in the afternoon. Local time yan. Gagrab lang tayo ng lunch natin kasi kakatapos lang ng meeting. And boy, I'm starving. Nandito ako sa likod nung hostel kasi I asked then. Although, alam ko na to sa vlog that I watched. But merong food market dito sa likod. It's like more like local market. So I must try. Natanong ko din yung kasama ko sa hostel kung ano yung mararecommend yung food market dito. So ito nga yun, yung local food market dito sa likod. And dito na ako magagrab kasi as low as, sabi niya daw, as low as parang 60 baht. Ano na yan? Good na yan. So ayan, punta tayo dito. Ito yung place. So nadaanan ko na to kahapon. Papunta dun sa Super Rich. Pero this is the time na ma-explore natin tong lugar na to. Daming food. Okay, let's try. Doon nakita ko na to before sa sa vlog ni Kuya Marvin. Pero surreal lang kasi nandito na tayo. Okay. Ay, pasok tayo. Okay. Sa kabila. Okay. Ang masasabi ko talaga ay amoy masarap. Oh my gosh, walang English translation. So the challenge here is walang English translation. But affordable siya kasi nasa 60 baht lang siya yung meal.
Ay, wala English. Tapos gid. Or walang English. Okay. Ham fried rice. Pork tom yum fried rice. Kapraw. Seafood fried rice. Pork tom yum. Ham. Ay, meron dito. Let's check. Ito yung pinagpipilian ko ngayon. Okay, medyo nalilito ako. Same bang nagbebenta dito? Doon sa kabila. Sige. Pork tom yum. Pork tom yum fried. Ito nakap. Ani pet ครับ pet my pet อันนี้ ต้มย ยาก my pet ำไม่เผ็ดสไปซี่ no spicy no สไปซี่ okay okay thank you hirap na naman tayo kasi nagtatanong ako kung spicy. Okay. Okay, nagtatanong kasi ako kung spicy. So hindi kami nagkaintindihan. Kasi again, I don't want spicy. Baka mamatay ako. Pero magkano yun? Ang sabi ha. Chet pet. 70. At 70 ba? And good na yun. So sana hindi sumuko ang ating battery kasi low bat na siya. Pero nandito na yung order ko. So I ordered pork fried rice. Hopefully nakuha nila na hindi siya spicy. Pero ganito siya. Yeah. So para siyang chow fan ng Chowking. Pero let's see kung hindi siya spicy. Okay. Magandang pangitain to kasi hindi siya spicy. Plus, masarap siya. Ang bilis nilang ginawa to ah. Okay, mainit siya. Pero masarap. It's currently 8:45 here. Unfortunately, hindi ako nakapag-jogging after I clocked out sa work. It's because kung nakikita niyo yung daan sa likod, basa, grabe yung ulan, as in super lakas. Kaya ginawa ko, wala lang, nasa bahay lang ako. And nakahiga lang. So nag-time out ako mga 5:45 kasi gusto ko sanang mag-jogging sa Lumpini Park. Cancel. Kasi umulan. So ngayon na ako nakalabas and currently naghahanap ako ng pwedeng kainan
try ko ulit pumasok doon sa kinainan ko kanina but not quite sure kung open pa. Kung wala, di 7-Eleven. Oo, usual. Mga sarado na. Yung open na lang ay yung sa mga gilid-gilid. So, ang nakita ko dito ay mga barbecue. So, chicken, probably pork. I don't know kung may rice ba sila. Pero yes. Okay. So, hanap na lang daw tayo ng upuan. Kaso basa. Wait lang. Masyadong zoom. So, yung kinuha ko is chicken barbecue. Oh. Puro na lang ako meat today. Since kahapon meat ako. Pork, chicken. Ayan, yung in-order ko ay chicken and sticky rice. Wala silang normal na rice. Pero, sticky rice can suffice, I guess. Pero cheap lang yun 20 baht per stick sa chicken. Malalaki na rin yun. So, 60 plus 90 baht. Oh. Kasi dalawang sticky rice, 15, 30. Okay na yun. Ayan. Yung dinner natin for tonight is 3 sticks of chicken, barbecue chicken. Pero tingnan nyo naman kung gaano siya kalaki. Hindi ko nga alam kung mauubos ko to. Ay! Ano ba yan? Ay, sorry. Tapos dalawang sticky rice, 15 baht. Oh. Subukan natin. Ang sarap. Wala pang rice yon. Teka lang. Mukbang session. Hindi naman mukbang to. Isang putahe lang naman kinakain ko. Pero, isa to sa mga namimiss ko sa Thailand. Yung mga grilled pork and chicken nila. Kasi, I don't know, masarap. Ano bang pinaglalagay nila sa mga ano nila, sa sauce? Ang init. Kasi yung sticky rice na na-provide nila is the same sticky rice na nilalagyan. Ay, hindi. It's the same sticky rice sa mango sticky rice. Then after, bili na lang tayo ng drinks sa 7-Eleven. Kasi nandyan lang, natawid. So kanina sa co-working space, may nakilala akong traveler din. He's an Indian, pero lumaki siya sa Germany. Pansin ko din na he is well-traveled kasi the way he spoke, he's been to many places na, including Philippines. Kasi he's also wishing na meron din sanang parang digital nomad visa for foreigners like him sa Philippines. Naging busy na siya siguro mga afternoon, paggabi. Kasi noon nagliligpit na ako, marami nang pumapasok na mag-work. Kasi usually siguro yung working time nila is Western or like European or US based. Kaya nagsa-start sila ng work nila late afternoon to midnight or almost like morning. Isa din para sa maganda doon sa hostel, may libreng kape. So I was so happy kanina early in the morning kasi may coffee. You know, I can't live without coffee. So may coffee sila, so nag-survive yon for the first half of my day until lunch. Kakagaling lang natin sa 7-Eleven for our drinks. Ay, yung binayaran ko pala for my food was 55 baht. Kasi sinoli ko yung isang rice. Masyado akong nabusog dun sa barbecue.
3 piraso yun, tapos ganun kalalaki. So, hindi ko na kaya kumain ng mas marami pa doon. Pero yung binili kong drinks, isa lang naman. Yung binili kong drink is yung binili ko rin kanina. I don't know, parang nasarapan ako doon. Teka lang. So, it's Coco Max. So, day 2 pa lang, ang dami ko nang kinakain. Pero, you know, you're not in Thailand if you're not, you're not maximizing your stay in Thailand kapag hindi ka kumakain. Kasi, there's a lot to choose from. Ayan, pabalik na ako sa hostel. Ayan, so, nasa level tayo ng elevator going to our floor leading to our rooms. Ayan. Hindi pwede masyadong mag-ingay dito. Kasi, again, respecting other person's spaces. Ayan, pero, ayan. Ganito lang. Dito. Dito yung rooms. Yung stairs papunta sa taas is rooftop bar, I guess. Tapos sa 3rd floor, female restrooms. 2nd floor, parang may TV room. Tapos mezzanine, yun yung co-working space. 1st floor, yun yung may cafe. So, pasok na ako, guys. Hello, late. Early afternoon pa lang pala. Kasi lunchtime pa lang. So, mga puans, aking abians, we're having our lunch break. Actually, kakatila lang ng ulan because it's been raining in Manila. Char. Medyo maulan nung morning. Tas kakatila lang. Kaya, I don't know kung nakikita nyo yung likod. Medyo basa pa. Hindi siya maaraw, gloomy, pero hindi na umuulan. So, balik tayo ulit doon sa likod kung saan tayo kumain kahapon so we can grab our lunch. So hopefully mamaya pagka-out hindi uulan kasi sayang, I really wanted to go to Loy Krathong Festival. Mas prefer kong mag-Wat Arun, pero check natin kasi marami pa namang places na pwedeng mag-celebrate ng Loy Krathong. Ayan, napalaban na naman ako sa Thai kasi yung menu nila walang English translation, pero ito in order ko. Ayan, yung 60 baht, pero hindi ko alam kung anong pinagkaiba. Ayan, so nag-recommend sila ng sausawan. Sabi niya hindi daw spicy, pero sa mukha pa lang parang spicy na. This is for the chicken, kasi chicken yung in order ko. Teka, ayan, again, chicken siya with cucumber. Tapos may extra sabaw. Tsaka yung sausawan, di ko alam. Tikman ko muna kung maanghang siya. Pero sabi ni Kuya, hindi daw siya maanghang. Next time, ayoko nang maniwala. Oo nga pala, nakalimutan ko. Pag nasa Thailand pala, huwag kang maniwala kapag sinabi nilang no spicy. Kasi excuse me. Ang spicy niya. Pero may ano siya, parang sweet and spicy. Pero alam mo yung spicing part? Thank you, Lord. Yung spicing part, nanonood. Okay. Nakakapanibago pala. Kasi ang aga-aga kong gumigising kasi I have to work early. So yung working time ko is Philippine Standard Time, which is 1 hour advance than Thailand. Kapag pasok mo ay 8 sa Philippines, dapat 7 o'clock ay nagwo-work ka na dito. 7 a.m.
So kahapon, suki ako ng 7-Eleven dahil dun sa Coco Max na na drink ngayon, legit na buko na. So yung kinuha ko ay coconut smoothie. Tapos may naiwan pang chicken kanina. Pina-take out ko. Pabalik na tayo ngayon sa hostel. Kasi it's almost yung lunchtime ko ay almost done. So let's get back to grinding. Hello friends, mga friends. So it's currently 5:49. Kakatapos lang natin mag-freshen up. Yes, nagpalit po ako ng t-shirt. Hindi lang po halata. Ayan, palabas tayo ngayon ng alley from the hostel. And the original plan was to go to Wat Arun. However, things have changed. So yung gagawin ko na lang is that I'll be heading towards the nearest place where I can celebrate Loy Krathong, which is the Lumpini Park. Kanina ko nga lang nakita sa IG yung mga places where we can actually celebrate Loy Krathong. Sa hostel din, but I rarely heard I rarely hear I rarely hear about them na they'll be celebrating Loy Krathong. Siguro once ko lang narinig na someone would like to celebrate Loy Krathong. And I must say na siya, culturally aware. Okay. Mga Abians, it's good to be back sa Lumpini Park. I'm still finding the spot kung saan sila magpapalitaw. Okay, meron na pala. Dito sila nagpapalitaw ng krathong. Okay. I don't know kung may nagbebenta dito ng mga krathong, pero ayan, meron na. Mas peaceful ang approach dito kaysa siguro sa other places. Not sure kung ganito din yung yung mga ganap sa other na places. Pakita natin. Ayan. So nag-cool down lang muna ako kasi pawis na pawis ako. Konting lakad lang yun na. Pero yes, everyone are preparing their kratongs. So maraming style ng kratong so far ang nakita ko. Merong bread talaga. Bread as in tinapay. Nilalagyan nila ng candles, so para siyang cake. And then the other one are biodegradable products. Biodegradable na mga materials like papers, folded papers, ganyan. Others para siyang mga para siyang mga knitted na dahon or
coconut na dahon. Other one naman, ayan, mga fruits. Yung magaan lang para maging buoyant siya. Buoyant. Buoyant. Dito mas marami. So ayun, mga Abians. In terms of business, hindi masyadong busy dito sa Lumpini. Yung iba early na nagpaanod ng kanilang mga kratong. Pero the crowd is getting bigger. Ayan, yun, the crowd is getting bigger. Locals and foreigners alike. Ayan, maraming nangyayari dito right now. Isa na doon is that mga normal na nangyayari, which is may nagja-jogging for the healthy. And then the others, ayun, papaanod ng kanilang mga kratong. Yung iba naman ay edit-dit, kanang gadit-dit ba sa gilid-gilid. Meron din kanina hanggang ngayon, meron pa, nagzuzumba. So which is, na-miss ko sa Lumpini kasi the first time I went here, may Zumba. And until now, meron pa. Meron din doon. Dalawa. So, meron dito sa front. Nandyan. Teka, hindi ko lang alam kung nakikita pa ba. Ayan, dyan. Somewhere dyan. Natatabunan sila ng tao. Meron din doon sa kabila. Teka, pakita ko. Yung may nagsasound-sound doon sa may dyan. Meron din doon. I'm thinking kung pupunta pa ba ako sa mga other places like Wat Arun. Meron din kasi sa Icon Siam until midnight. Tapos basta along Chao Phraya River. Originally kasi gusto ko talaga sa Wat Arun. Kaso sabi ko dito na lang sa malapit kasi gusto ko lang din naman makita how the locals celebrate Loy Krathong. Hello Puans, I'm still here at the Lumpini Park pero palabas na. So I stayed here mga 1 hour siguro or 2 hours na. So naglibot-libot lang. And guess what? I saw one of the content creators na nagtuturo ng Thai. His name is, his IG is Papino TH. Lalagay ko na lang dito. Yan. So, I saw him. Hindi pa ako sure actually kung siya yun. So, nilakasan ko na yung loob ko to ask if he's Papino. And he said, yes, he is. So, rarely lang yun na nangyayari. So, I grabbed the chance na mag small talk sa kanya and like take a pic. He's so nice, like ang bait niya, he's very approachable. Sabi niya nga kasi nakita ko yung IG story niya na he's at Lumpini. So sabi ko, okay, I must see him. Fortunately, nakita ko siya. So, 'di ba? Medyo mahirap kasi ang daming tao. Nasa labas na ako. Pero ayun, sabi ko, I must see him. Nakita ko siya. And then, we had a very casual, small talk. Ayan, kung saan ako galing, ganyan. Di pa rin ako makapaniwala that I've met him face to face. Isa siya sa mga earliest na pinagkukunan ko ng mga tips about Thai, speaking Thai. So, yes, so happy, very happy.
sabi ko, I'm too shy to ask if he's Papino. Sabi niya, don't be shy. Sabi niya ganun. Wala, very wholesome experience, wholesome conversation. Like, I'm happy. I'm genuinely happy.